Nagtagan na lang daw pa. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Let's welcome the Holy Spirit. Ang siya patuloy na mamuna, minister sa bawat isa po sa atin, sa bawat puso. Hallelujah. Holy Spirit. Hallelujah. Come fill us, Panginoon. Hallelujah. One more
sama-sama po natin ang Holy Spirit po ngayon. Sumunod po na. Hallelujah! 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 Begin to praise the Lord.
Thank you, Lord. Thank you, Lord, Lord, for being a good God, Panginoon, sa mga isa-isa amin. Ang ipagpapatunay, Panginoon, na Ikaw ay napakabuti sa mga isa-isa amin. Nandito po kami to worship you, Lord God. And because of your grace, Panginoon, we are here, Lord God. And praising our hands, Panginoon, to worship you, Lord. To worship you, Lord God. Thank you for loving us, Panginoon. At pinakita mo yung Panginoon sa krus. At tayo, Lord God. Giving your life, Panginoon, sa bawat isa po sa amin.
You are lifted high. Holy forever. Take it last time. And you sing it. You are holy God. Hallelujah. You are holy God. You deserve our worship, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Ano po ba natin itaas yung ating mga kamay? Hallelujah. Lord, this is your people, Panginoon. Worshiping you, Lord God. Worshiping you, Lord. Worship you, we worship you, Lord God. Lord, this life, Panginoon, itang sinalaman namin binibigay, Lord God. And Lord, we welcome you, Lord God, in this place, Panginoon. And I know, Lord God, hindi ka matapos, Panginoon. Nagsisimula ka pa lang, Panginoon, sa bawat isang sa amin. Touch the heart of your people, Panginoon. Hindi naman masayang, Lord, ang pagpunta po namin sa lugar pong ito, Panginoon. Ikaw lamang, Lord God, ang patuloy na kikilos sa bawat isang sa amin. Individually, Lord, personally, Panginoon, i-touch mo po, Panginoon, ang mga anak mo, mga ganito. At Lord, maibalik namin, Lord, ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, pag-iwalangin, tangi sa iyo lamang, Panginoon. Lahat ng papuri, Lord God. Sa iyo po namin ibinabalik, Lord, lahat ng pagsamba at sa salamat sa tanging pangalan ng aming nag-iisang Panginoon sa Kristo. Lahat magsabi po ng Amen. Hallelujah. Tara na mga tips. Tara na. Salamat po ang Ama sa mga Espiritu na pinagkaloob sa amin. Lead us, guide us, teach us, anoint us. Salamat po sa pinagpasunawa sa amin sa iyong mga salita. Sa lahat ng mga interesadong makinig ng iyong mga salita. Sa mga ito, mga Diyos. Dalangin po namin na naman po inyong mensahe at puso at makita mo sa iyong mga buhay. Patuloy ka maluwalhati, magbigyan ng karangalan, kasiyahan, papuri sa magitan ng buhay po namin. Sapagkat kayo po ang aming Diyos na banal. Kayo po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang aming Diyos na hindi nagbabago. Kayo po ang aming Diyos na dakila sa lahat. Kayo po ang aming Diyos, hallelujah, na iyong pag-ibig ay walang pasimula at walang hangganan. Na iyong magandahang loob ay mananatili at iyong harap. Your mercy endures forever, Lord. Thank you for steadfast love. Thank you, Father God. Hallelujah. Sa bawat umaga aming namamasdan, your faithfulness. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po. Itinataas ka namin sa sandaling ito. Let your name be glorified, O God in heaven. Let your name be lifted up. Let your name be exalted in the face of your people. Hallelujah. 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 O aming Diyos na nasa langit, nakaupo sa inyong trono sa umagang ito. Papurihan po kayo. Pangalan po kayo ng inyong mga hinirang. At sa umagang ito,
ito, Panginoon, na ito, pinindulutan po namin ang banal na Espiritu na siya pong tuturo sa amin. Ang banal na Espiritu, ang Diyos, ang siyang magpapunawa sa amin. Ang banal rin po na Espiritu, ang siyang mag-convict sa amin. Ano po ang sinasabi ng banal na Espiritu ay mangyari po magawa po namin ito sa kanyang tuturo. Sa ikaw pinabili na gawain ito ng pag-aaral na iyong salita sa mga namin Panginoon sa Kristo. Ang lahat ay masabi, Amen. Amen. So ito pong ating pangalanan ngayon ay continuation sa nakaraan nating topic. Ano po kasi nagputol dahil sa mapahaba. So the new identity in Christ. Ang ating identity kay Christ. So katulad ng nabanggit na nakaraan, marami sa atin ang merong problema sa pagkakilanlan sa kanyang sarili, lalo na sa ating posisyon kay Lord. Ano po? So, maganda pong malaman natin yung ating identity kay Christ. Kung sa gayon, magkaroon ng confidence at nang sa gayon ay alam natin kung ano ang ating gagawin. Ano po? So, nag-aralan po natin yung ating text. First Peter chapter 2 verse 9 to 10. Sabi ito, but you are chosen race. O sa ibang translation, you are a chosen generation. A royal priesthood. Pag sabing royal, ang ibig sabihin noon, nagilong tayo sa kaharian. Tayo ay mga saserdote ng kaharian ng Diyos. A holy nation. A holy nation sapagkat tayo ay tinubos ng Panginoong Jesucristo. Nasa mundo tayo at tayo ay binukod ng Panginoon para sa gawain na kanyang ipinapagawa sa amin. A people for God's own possession. Tayo ay pag-aari ng Panginoon at ang ating pong trabaho, ang sabi rito, to proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Kaya po sa tuwing tayo ay nagsisimula sa ating panubahan, tinataas natin ang pangalan ng Panginoon, ang kanyang katangian, sapagkat ang sabi dito, ang ating trabaho bilang miyembro ng kaharian ng Diyos, bilang sacerdote, ay to proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Noon, hindi tayo bayan ng Diyos. Sabi dito, for you once were not the people, but now you are the people of God. So yung ating pong text, ang sabi ng Panginoon noon, hindi kayo tumanggap ng habag. Pero ngayon, tumanggap kayo ng habag. At dahil sa habag ng Panginoon, tayo ay naligtas. Ang lahat ng manaligtas ay sabing Amen. So, yung ating pong outline ng nakaraan ay number 1 ay mayroon tayong bagong posisyon o kalalagayan. So, nabanggit ko noon, we are now in Christ. Dati, naka-Adam tayo, nasa darkness tayo, pero ng lahat ng tumanggap at nanalig kay Christ ay nakaposisyon na sa kay Christ at nalipat na tayo from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Ano po? So, under doon, tayo ay mga pinili ng Panginoon. Chosen race or a chosen generation. Okay, number 2, under doon, alam mo, a royal priesthood. Tayo ay sacerdote ng kaharian ng Panginoon at tayo ay pag-aari ng Diyos. At number 3, under doon, ano po ang sa inyong outline? A holy nation. Tayo ay ibinuhod ng Panginoon para sa Kanya layunin bilang bayan niya. So, sumunod, God's own possession. Tayo ay pag-aari ng Diyos. Kaya sa tayo pag-aari ng Diyos, tayo ay kailangan maglingkod sa Diyos na siyang pumili sa atin. Ang magagawin mong sabi ng Amen. Lakad tayo sa ating number 2, a new purpose. So, yung purpose kanina na nabanggit ko, ano po, ay to proclaim God's excellencies. So ito po yung trabaho natin na tayo ay magpahayag kung sino ang Diyos. Kaya nga po, mahalaga
na makilala natin ang Panginoon upang sa gayon, ma-declare natin, ma-present natin siya ayon sa ating pagkakakilala. Kaya, sino ba ang Diyos sa atin? Halimbawa, ang Diyos ang siyang ating manlulubos. Sabi ng Biblia, walang ibang nakasaad sa silong ng langit na sukat natin ikaligtas, kundi ang pangalan ni Jesus Christ. So Jesus Christ is our Savior. Ang fundamental teaching mo, na basic fundamental teaching sa mga Christian, una, Jesus Christ is our only Savior. Ang mag-agree magsabi ng Amen? Amen? Jesus Christ is the Son of the living God. Si Jesus Christ din ay God. Sa ibang simbahan, hindi po sila naniniwala na ang ating Diyos, ang ating Panginoon ay Diyos. Ang sabi nila, misahero lang o tao lang. Pero maliwanag naman, kung anak ka ng Diyos, ikaw ay Diyos din. Amen? So si Jesus Christ ang ating Creator. Si Christ ang ating Creator. Ayon sa John chapter 1 verse 3. Ano po? At si Jesus Christ, siya ang light of the world. Ang ating Panginoong Jesucristo ay omnipotent, and sabihin noon, the most powerful, all-powerful, omniscient, sumasa lahat, umaalam sa lahat, omnipresent, sumasa lahat. At ang ating Diyos ay hindi nagbabago. Ang ating Diyos ay, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. So the primary purpose of this new identity is to declare God's wonderful virtues. Kung anong katangian ng Panginoon, ang kapangyarihan niya at ang kanyang kaluwalhatian. Kaya ang sabi sa aklat ng Isaiah 43, nilikha tayo ng Diyos, pinili tayo ng Diyos para bigyan siya ng kaluwalhatian sa magitan ng buhay po natin. So the purpose of the church is to proclaim the grace. Ano po, tayo naligtas sa magitan ng biyaya ng Panginoon. Naligtas tayo sa magitan ng kanyang kagandahan loob at sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. So, ito po. We proclaim the excellencies of God in Christian worship. Kaya nga po ganito. Simula ngayon, sa ating pangungungad na panimula sa ating pagsamba, dinidikla natin kung sino ang Diyos. Bakit? Kasi ang trabaho ng church ay ihayag ang kabutihan, ang kaluwalhatian, ang kapurihan, ang karangalan ng Diyos sa gitna ng mga mananampalataya upang ang Diyos ay maitaas. Ano? So the purpose of worship is to proclaim the excellencies of God. Ayan po. Kaya sa magitan ng awit, ano po, ating sinasabi kung sino ang Diyos. Kaya may mga awitin na masasabi natin, awitin na display ng katangian ng Diyos. Halimbawa, yung awitin ng, sinabi ko kanina, the steadfast love of the Lord never ceases. So the love of the Lord is steadfast, never ceases. His mercy never comes to an end. Sabi ng Biblia sa aklat ng awit, His mercy endures forever. So, ang lahat na yon, ang mga katangian ng Panginoon, sa ating pagsamba, ay inihahayag natin sa pagitan ng mga awitin. So, true worship is God-centered. Kaya po ganito. Kung niyo matatandaan yung kantang, I'm coming back to the heart of worship, kasi po yung heart of worship, nawala na. Kaya sabi noong writer, I'm sorry Lord for the things I made it. Ano yung kanyang pinibigyan ng sorry? Kasi sa pagsamba, nakapokus sila, halimbawa sa ganda ng mga instrumento, sa galing ng mga instrumentalist, nakapokus doon sa physical, pero hindi nakasentro kay Jesus Christ. So kapag tayo umawit, ang ating gagawin, yung awit ay i-meditate natin, tapos nakafocus ang ating attention kay Jesus Christ habang tayo ay umawit. Kaya lang po, kasi pag nasa likod ka, may mga distraction, di mas magandang nasa harap. Kaya nga po, yung mga nalilate, minsan nakaka-distract yan. Kasi halimbawa, nandyan yung mga tao nakatayo, nakataas ng kamay, nasa momentum ng pagsamba sa pagbigyan masakit. Oops! Oh, hindi po ba? May mga ganyan, di ba? So kaya yung iba, ayaw doon sa likod, gusto yung iba sa harap para hindi po sila ma-distract. So ang ating sentro, sa ating pagsamba, ay walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Likewise, we proclaim the excellencies of God in Christian witnesses. Christian witness. Of course, pakilala natin ang Panginoon, may proclaim natin kung sino siya sa magitan ng ating mga katotoo, sa magitan ng ating
pagkasabi sa mga tao kung sino ang ating Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, I want to know Christ. Bakit yan ang desire ni Paul? Kasi gusto ko niya makilala ang Panginoon para maipakilala niya ang Panginoon sa isang malalim na pagpapakilala kung sino. Ang tanong, if pinapakilala ba natin ang Panginoon sa buhay mo natin? Of course, paano tayo magpapakilala sa Diyos sa pagitan ng buhay natin? Naging witness tayo sa pagitan ng buhay natin. Halimbawa, kung tayo ay naglilingkod, kung tayo tumutulong sa mga nangangailangan, witness na yun. Ibig sabihin nun, sa pagitan ng buhay natin, nire-represent natin si Christ. So, tayo ay naging reflection ni Jesus Christ. Kasi ang sabi ng Panginoon, nung siya ay nasa lupa, I am the light of the world. Nung umakyat siya sa langit, ang sabi niya, you are the light of the world. So kapag tayo ay naglilingkod, tumutulong sa mga dukha, sa mga mahihirap, at kapag yan ang ating ginagawa, witness natin, ipinakilala natin sa Lord through our service. At di lamang yun, through our lips, sa ating mga bibig. Kaya mga kapatid, kung tayo manahimik, ipakilala natin kung saan tayo nandoong lugar, yung lugar na inyong kinaroonan, yun ang inyong constituents. Kung kayo ay nasa trabaho, sila ang inyong constituents. Kung kayo ay nasa school, ang school ang inyong constituents. Kaya ito, kapag ikaw ay nasa school, kapag ikaw ay nasa campus na yan, ang iyong aim, ang iyong purpose ay makapag-akay ka ng mga kabataan, ng mga estudyante kay Lord. Bakit? Kasi iniligay ka ng Panginoon sa lugar na yan, may purpose ang Panginoon. Kaya ganito dapat ang inyong sasabihin. Hindi ako aalis sa school na ito, sa campus nito, hanggat wala akong naakay sa Panginoon, hanggat wala akong na-witness kay Lord, hanggat wala akong naipakilala kay Lord. Kaya nakalagay ka, nandun ka sa sitwasyon na yon, sa lugar na yon. Bakit? Kasi ikaw ang representative ni Jesus Christ. Yun nga lang po, wala tayong pork barrel. Wala tayong wala tayong pondo. Pero, kapag ginagawa natin yon, kahit wala, darating ang panahon, magkameron ka. Kasi of course, namuhay tayo sa pananampalataya. We're not living by sight, but we are living by faith. So, ang sabi dito, tell of His glory. Ano po? Among the nations, His wonderful deeds among all the peoples. For great is the Lord and greatly to be praised. Ang magagaling kong sabi, Amen? Amen. It is to be heard above all gods. But you will receive power when the Holy Spirit come upon you. And you shall be my witnesses from the Philippines unto the ends of the earth. Kasi dyan sa Jerusalem, ang ating pinaka-Jerusalem ay ang Philippines. Yan. So but God called us out of the darkness into His marvelous light. Okay, tayo tinawag ng Panginoon mula sa kapangyarihan, sa kaharian ni Satanas, patungo sa kahangahangang liwanag ng ating Panginoon. It is marvelous light because it is divine light. It is marvelous light because it is a saving light. Si Jesus Christ na ating light, siya ang saving light. It is marvelous light because it is a purifying light. It is a marvelous light because it is a guiding light. It is marvelous light because it is an eternal light. So number 10 na po tayo. Ito na yung ating dito na po tayo magsisimula talaga kasi kanina introduction pa lang yun. Yun yung ating pag-alala ng nakaraan. So, a new privilege. So, meron na tayong bagong privilege. So, ano yung ating posisyon? Number 1, anong ating identity? Number 1, new position. Number 2, loyal priesthood. Number 3, a new privilege. New privilege. Ano po? So,
So meron tayong bagong privilege. Okay. Ang tanong ko po sa inyo, isa bang privilege na piliin ka ng hari ng mga hari? Amen. Isa bang privilege na piliin ka ng manilikha mo at kabilang sa kanyang kaharian? Isa bang privilege na maka-enter tayo sa kingdom ni Lord? Okay. So meron tayong bagong privilege. Ang sabi dito, for you once were not a people. Ngayon, maaaring ang tinutukoy ni Peter dito, mga Gentiles. Ano po? Kasi yung mga Gentiles, hindi naman dating people of God eh. Ang Israel lang ang people of God. Pero ngayon, noong nireject ng Israel si Jesus Christ sa John chapter 1 verse 10 to 11, nabaling ang tingin ng Panginoon. Ang sabi niya sa John chapter 1 verse 12, and as many. Bakit? Kasi sa John chapter 1 verse 10 to 11, si Jesus Christ ay hindi na-recognize. Bakit? Hindi siya kilala ng Israel. Bakit? Kasi ang iniisip ng Israel, si Jesus Christ is son of a carpenter. Pero mga kapatid, si Jesus Christ ay hindi anak ng karpentero. Bakit? Hindi naman talagang ama ni Jesus Christ si Joseph. Dahil hindi naman sila nagsibing ni Maria. So, walang ama si Jesus Christ. Ang ama ni Jesus Christ, spiritually speaking, ating God the Father in heaven. So, dahil doon, hindi siya anak ni Joseph. Dahil doon, hindi siya tinanggap ng Israel. Pero dumating yung verse 12. Subalit, ang lahat ng tumanggap, kanino? Kay Jesus Christ. At nanalig. So, dalawa po yun. Bakit? Ito, kinalig nyo. Pag may mga kasi may mga, yung bang sa dulo ng preaching, ang sasabihin ng pastor, ang sino bang sa inyong tumanggap kay Jesus Christ, lumapit lang sa harapan. Mga kapatid, lumapit kayo, tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo. At alam niyo mga kapatid, ang daming tumanggap kay Jesus Christ sa panalangin, pagkatapos nun wala namang pagbabago. Bakit? Ano ang sabi sa John chapter 1 verse 12? And as many as received Him today, He gave the rights to become the children of God, even to them who believe in His name. So, dalawa. Merong kang pagtanggap kay Jesus Christ kasi meron kang pananalig. So, ang sino mang tumanggap at nanalig, dalawa yun. Bakit ka nagkaroon ng pananalig? Nakilala mo si Jesus Christ, kaya tinanggap mo siya. Ano po? Anong sabi? Ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So binigyan tayo ng Diyos ng rights, ng power na maging anak niya. Bakit? Dahil tinanggap natin ang kanyang anak, pinanaligan natin ang kanyang anak, at dahil doon, naging anak tayo ng Diyos, we are adopted child of God through Jesus Christ. Kaya ngayon, dati, hindi tayo anak ng Diyos, ngayon anak ng Diyos. Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay ang mga taong may relasyon sa anak ng Diyos. Amen po ba? So, dati, ang mga hintil, hindi tayo bahay ng Diyos. Outside tayo. Pero noong tumanggap tayo na lari kay Jesus Christ, ang sabi dito, now, you are the people of God. At hindi lamang tayo people of God. We are a member of family of God. At hindi lamang tayo miyembro ng pamilya ng Diyos, kundi tayo ay miyembro ng kanyang kaharian. Amin po ba? So you have not received mercy. Noon, wala. Hindi tayo tumanggap ng habang. But now, you have received mercy. Ito naman po. Si Hosea, pinili ng Diyos bilang isang propeta para ipamukha sa Israel kung sino ang Israel. Bakit? Si Hosea ay nakapag-asawa ng ang tawag namin noong mga panahon namin noon, mga 1980s, 90s. Si Hosea ay nakapag-asawa ng call girl. Alam mo siguro yung call girl, sa Tagalog ay patutok. Tama mo ba yung pagkatagalog na? Patutok. Ano po? Ano po? Sa English yata ay harlot. Tama ba? Harlot. Okay. So ganito.
Bakit ipinahintulot ng Panginoon na si Hosea ay makapag-asawa ng isang babaeng harlot, patuto, o holder? So, ginawa ng Panginoon yon para ipamukha sa Israel. Na Israel! Sino ang asawa pala ni Hosea? Sino ang asawa ni Hosea? Ang prophet Hosea? So, ang makakagula ay bigyan ko ng 20,000 bucks. Bucks lang, ha? Ang asawa ko ni prophet Hosea ay si Gomer. Gomer. Ako. So si Gomer, maraming lalaki. Iba't iba ang lalaki. Ngayon, ipinahintulot ng Diyos na si Prophet Isaiah o Hosea ay nakapag-asawa ng isang babaeng maraming lalaki. Kasi ganito ang nasa loob ng Panginoon. Hosea, itong si Gomer na asawa mo, nagre-represent sa Israel. Bakit? Kasi ikaw, Israel, ang dami mong Diyos-Diyosan, ang dami mong minamahal. Yan. Kaya pinamukha ng Diyos si Gomer bilang Israel na maraming minamahal. Sa madaling salita, ang Israel taksil sa kanyang covenant kay Lord. Ngayon ang tanong, tayo ba may mga Diyos-Diyosan? Okay. Maaaring ang Diyos natin pera. Kasi lahat tayo nandito kailangan pera. Amin po ba? So kailangan yata natin dumikit sa congressman na proponent ng flood control. Ano? So maaaring ang ating Diyos-Diyosan ay pera. Bakit? Kasi ang buong buhay mo ay naubos sa trabaho, sa pagkita, at ang buhay mo ay nakapokus lang sa pamilya mo. Pero sa kingdom ni Lord, wala kang part. Ano po? O kaya ang ating Diyos-Diyosan ay maaaring asawa natin. O maaaring ang Diyos-Diyosan natin ay yung boyfriend o girlfriend. O maaaring ang Diyos-Diyosan natin ay trabaho. Hindi ka magpa-late sa trabaho, pero late ka pag Sunday service. Tama ba? Bakit late pag dating sa Sunday service? Kasi Sabado ng gabi, maliwanag ang kwarto mo, hindi dahil sa ilaw, kundi sa cellphone na nakailaw. Ano? Ang sabi ng mga magulang, anak, matulog ka ng maaga. Opo, mami, opo, nay, opo, ma. Pero ang tulog mo, umaga na. Kaya kinabukasan, hirap kang pumamon. Tingnan nyo, si AJ, kapag late ang matulog yan, kapag inising mo, umaga yan siya. Hirap na hirap. Totoo naman yan, bakit? Kasi yung tulog mo bitin eh. Bakit bitin? Kasi nga, ang naging Diyos mo, yung cellphone mo na, ang Diyos-Diyosan mo. Ano po, nakatabi yung cellphone sa iyo. Ay, kung maaari na lang, ilagay mo dito sa, ano po. Pag gising mo, sakit. So dati wala naman yan. Kaya meron isang nanay na tinatawagan namin. Ayaw sumagot. Bakit? Kasi nag-fasting para siya. Anong klaseng fasting? Hindi mo na siya nagsiselfone. Inalisin mo na yung cellphone. Pwede naman yan. Isang klaseng fasting yan. Mag-turn off ka muna sa social media. Bakit? Mag-turn on ka muna sa pagbabasa, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano po? So, marami tayong mga Diyos-Diyosan sa buhay na ito. Tulad ng Israel, sila ay hindi tapat sa kanilang relasyon kay Lord bilang isang bayan ng Diyos. Pero pinili sila ng Panginoon. Kanya lang po, disappointed ang Panginoon. Dahil ang daming ni Gomer na lalaki na katulad ng Israel, maraming minamahal.
So gusto ng Panginoon na siya lang ang mamahalin. Amin ko ba? Kaya, nasabi nila, love, o ba, kumbaga sa kanta ni Engelbert, love me with all of your heart, that's all I want now. Hindi ko ba yan ang dapat kakantahin ng Panginoon para sa atin? Na bayan ko, love me with all of your heart, love me with all of your soul, love me with all of your mind and your strength. Hindi ba dapat yan ang kanta ni Lord para sa atin? So dito, tinanin nyo. Nanganak si Gomer. Then she conceived again and gave birth to a daughter. And the Lord said to him, sabi niya kay Hosea, ito ang ibigay kong pangalan. Lo-ro-hama. Bakit? Ano ang meaning ng Lo-ro-hama? For I will no longer have compassion on the house of Israel. Bakit nawala ang habag ng Panginoon? Dahil taksil ka Israel, marami kang minamahal, marami kang Diyos na sinasamba. That I would ever forgive them. Eto, naanak ulit. Ang pangalan, Lo-ro-hama. Ano yung sabihin? She conceived and gave birth to a son. And the Lord said, name Lo-ami. For you are not my people. Para bang tinakwil ng Panginoon. Hindi na kita bayan. Ayoko na sa iyo. Bakit? Ang dami mong minamahal. Ang dami mong sinasamba. Ang dami mong Diyos-Diyosan. And I am not your God. Ito ang pinakamasakit. I will sow her for myself in the land. I will also have compassion on her who had not obtained compassion. And I will say to those who were not my people, sino yung not my people? Yung mga Gentiles. Yung mga Gentiles, hindi tayo kabilang sa bayan ng Diyos. Pero, nung ang Israel ay naging taksil sa Panginoon, nabalin ang tingin ng ating Diyos sa mga hintil. Tayo yun. You are my people. And they will say, you are my God. Sino yun? Tayo. Ang sabi dito, and I will say to those who were not my people, the Gentiles, you are my people. And they will say, you are my God. Kaya po, sa Romans chapter 9, at saka sa Romans chapter 10, kung yung mapabasa yung chapter na yun, sa unang bahagi ng chapter, ang sabi ni Pablo, mga kapatid, nagdurugo ang aking puso. Bakit? Sabi ni Pablo. Kasi si Pablo nakasay na maging apostol sa mga Gentile, sa atin. Ano po? Ang sabi niya, ako'y nangangaral sa mga hintil, pero ang puso ko nagdurugo. Bakit? Kasi ang aking mga kababayan. Bagamat mayroon sila nais na makilala at maglingkod ng Panginoon sa maling paraan. Kaya ang sabi ni Pablo, ang dalangin ko nang maligtas ang Israel. Yan. Alam niyo mga kapatid, kung bakit pinili si Pablo, meron siyang burden sa kanyang bayan. Si Moses, meron din siyang burden sa kanyang bayan. Ano po? So ang mga tinatawag ng Panginoon para maglingkod sa Kanya, yung mga taong may matinding malasakit sa ating bayan. Pero ito, tayo, wala naman tayong dating malasakit sa ating bayan. Hindi wala tayong pakialam sa mga tao eh. Basta ang nakapokus tayo sa ating pamilya lang eh. Pero nung makilala natin ang Panginoon, nung si Jesus Christ ay ating tinanggap at pinanaligan sa ating puso, nagkaroon na ng concern, ng burden sa mga tao. Ng ating panalangin, araw-araw na Lord, dalangin ko po ang kaligtasan ng Pilipinas. Dalangin ko po na maligtas ang aming bayan. Nailigtas niyo po ang bansang ito sa kasalanan at sa kahirapan, Panginoon. Yan ang aking laging panalangin kay Lord. Na maligtas ang bayan ito. So dahil doon, dahil sa iyong prayer ay ang kaligtasan ng bayan ito, ano ang gagawin mo? Ay ipakilala mo si Kristo para maging bahagi ka sa kaligtasan ng maraming tao. Anong ko ba? So hindi lang yung mayroon tayong desire, hindi lang tayo nanalangin para maligtas ang bayang Pilipinas,
may action tayong ginagawa para maligtas ang ating bayan. Amen po ba? Kung meron tayong burden sa ating bayan. So hindi na tayo nakapokus sa ating pamilya lang, sa ating sariling kapakanan, kundi sa bansang ito na mabago. At alam ko, na ang nangyayari sa ating bayan ngayon ay nangyayari para magbulgar ang lahat ng mga tiwali sa gobyerno. At sa darating na panahon, ang ating bayan ay unti-unting maging matuwid at malinis sa harapan ng Panginoon dahil ang mga tao galit sa mga taong ganit, galit ang mga tao sa mga taong sakim sa kapangyarihan. Kaya nga sa araw nito ay mayroong rally. Nung kami ay nag-celebrate ng mga men's kahapon, sasama pa tayo sa rally. Ang sabi ng isa, yung dating aktivista namin kasama, sabi niya, huwag na lang muna. Tayo muna ay sumama sa rally para purihin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. So yung ating conclusion. Our new identity in Christ. So yung ating identity o pagkakilanlan sa sarili ay nakakakit kay Jesus Christ. Ano yung ating new identity? May bago na tayo. Kalalagayan sa buhay. Yung ating posisyon. Ano yung ating posisyon? Number 1? Chosen generation. Pangalawa? Royal priesthood. Pangatlo? Holy nation. Binukod ng Panginoon. Pangapat? Okay, tayo ay pag-aari ng ating Diyos. Ang lahat ng magsasabing, Pastor, nakasigurado na ako na ako ay pag-aari ni Jesus Christ. Itaas ang kamay? Bakit tayo naging pag-aari ni Jesus Christ? Kasi lumapit tayo sa Kanya. At sinabi, Lord, binibigay ko na sa inyo ang aking buong buhay. Sa inyo na ito. I-take over na po ninyo ang buhay kong ito. At narito, gamitin ko ninyo ang buhay na ito para ipahayag ang iyong kapurihan, kaluwalhatian dito sa ibabaw ng mundo nito. Amen? Yun ang ating purpose at ang ating bagong privilege. So ang lahat ng kabilang sa bayan ng Diyos ay tumayo. So itaas natin ang ating dalawang kamay sa ating Panginoon. Sabihin natin, sabay-sabay po tayo. Naihayag po natin, declare natin. Lord Jesus Christ, hindi na ako belong kay Satan, kundi belong ako sa inyo, Panginoon. Nakataas ang aking kamay, tanda ng pagsurrender ng buhay ko nito sa inyo. Binibigay ko na ang buhay ko nito sa inyo, buong buo. At, o Panginoon, narito ang buhay ko nito, gamitin ko ninyo para sa inyong karangalan at kaluwalhatian. Narito ang buhay kong ito, Panginoon. Pagharian po ninyo. At ako'y nagpapasalamat sa bagong posisyon. Ako'y nagpapasalamat, O Panginoon, na ako, o aming Diyos, ay tinawag ninyo mula sa kadiliman tungo sa liwanag. At ngayon, Panginoon, yamang ako ay kabilang na sa inyong kaharian. Tulungan niyo po akong sumunod sa inyo bilang aking hari. At tulungan niyo po akong Panginoon sa kapangyarihan ng mga Espiritu na may pakilala kita sa lahat ng mga taong nakapaligid sa akin. Purihin ka, Panginoon, banal, kaluwalhati, kasabayan ka, O aming Diyos. Ito po ang aking panalangin. Sa inyong pangalan, Panginoon Jesus, ang lahat ay masabi, Amen and Amen. Anong masunod? Ayan na po.
Lord, hallelujah. Pinupulat niya sa mga po ng Father God in heaven. Humingi po kami ang hanap ang kapatawaran ng Ama sa kung ano man po ang kasalanan na nakikita niyo po sa amin, Ama. Bago po namin panalangin ang mga kalaw na ito, kung ano man po ang mga nakikita niyo, Ama, sa aming puso at isipan, linisin po ito ng inyong banal na dugo, Ama. Muli, Ama, amin lang ang tinataas ang mga kaloob na ito at maging mabango sa iyo, Ama, sa inyong harian, Ama. Ama, as we face the new identity we have, Ama, naway, Ama, ang isa sa mga ito ay magkaroon kami ng character na mga puso mapagbigay, Ama, lalo higit, Ama, sa inyong kaharian, Ama. Naway, Ama, ang bawat churches na narito, ang bawat isa na narito, Ama, gagawin niyo po ang mga puso nila, Ama, na magkaroon sila, Ama, ng mga commitment, Ama, pagdating, Ama, sa pagkakaloob sa inyo, Ama. Muli, Ama, ang mga kaloob na ito ay magamit lamang, Ama, sa inyong kaharian, Ama. Muli, Ama, aming nilalapit dito at sa taong hawak nito, Ama, bigyan niyo po siya ng wisdom at knowledge na magamit at mailagay lamang ito, Ama, sa inyong kaharian, Ama. At ikaw po ang magabay sa kanya, Ama, as we pray, sa mga taong nagkaloob, Ama, patuloy niyo po sila bigyan ng income, lalo higit, Ama, sa mga nagtatrabaho, Ama. Kung mabiyahe mo po sila, Ama, sa araw-araw, ay bibigyan po sila ng safety, Ama. Ikaw po ang bumabay sa kanila, Ama, at bigyan niyo po sila ng healthy na katawan, Father God in heaven. As we pray, Ama, also sa may mga businesses, Father God, we pray na ikaw po ang magpalagong ito at ikaw po ang magpayaman nito, Father God in heaven. Muli, Ama, amin lamang itong tinataas sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Sir? Aming Ama, sandaling ito, kami po ay magtitake ng tingin upang alalahanin ang inyong ginawa. Kayo nasa lupa, Panginoon, tinawag inyong mga alagad at doon, nagkakatipon kayo at doon, tinahas inyong kahamang muna. Kaya sa bagay ito, at itong ginagawa ang inyong ginawa. Marami kayo ay dito sa lupa, kaya ng buhay para sa kaligtasan namin lahat. Kayo Diyos, salamat. At sa amin pong makipag-isa, makipag-partake sa community sa Lord's Supper dito. Kaya ito niya po ang Espiritu na nagawa ng Diyos sa aming kaligtasan. In the name of Jesus Christ, Father, we pray. Amen. aming pagtanggap
aming Diyos. At naman ang dalangin po nila, sabahin po ninyo ito. At salamat po, o aming Panginoon, sa araw nito, o aming Diyos. Naganap ang inyong communion, ang Lord's Supper, o aming Diyos. At sa amin pong pagganap nito, ngayong araw nito, dahil ito po, ang malawalhati nawa ang iyong mga pangalan. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Bago tayo magpatuloy, kailangan natin i-explain ito. Kasi, ano po yung pong ginagamit sa Simbahang Katolika na Ostia, hindi po yung ginagamit natin dito na biskuit na maliliit, hindi rin po yun. Sa sa original na ginagamit ni Jesus Christ, nung sila ay nasa hapag. Bulok po yun yung buong tinapay na walang lipadura, walang pampaalsa. Ngayon, kinukurot lang po nila yun. Hindi po nila, kumbaga, hindi katulad ngayon na minsan po nagkaroon kami ng Lord's Supper sa Graceville. At ang ginamit namin, ganun din loaf. May kumuha ko ng tinapay na pang merienda. Ano po? Ang hirap kaya mayayin dito kapag malaki. Ano po? So kaya po natin ginawa ito para po malaman ninyo na yung practice natin noon, lalo na sa Katolik, kasi hindi po Ostia ginamit ni Lord, kundi yung buong tinapay na walang lipadura o walang test. At ito po ang kanilang pinaghati-hati. Kaya, sa pagkurot po ninyo, siguro rin ninyo malanok po. Hindi nyo nakarap. Kasi yung sa akin, medyo malaki. Ano po? Kasi po, yung tinapay, itong buong tinapay, sumisimbolo yan sa katawan ng Jesus Christ. Ano po? Yan po ang ang significant. So, yun po, kaya ako po in-explain sa inyo para malaman ninyo na ang original na Lord's Supper, hindi po Ostia, hindi po biskuit, kundi yung buong loaf. Kaya ang tawag sa nila, banal na hapunan, kasi naghahapunan sila. Na ang ginagamit nila ay tinapay. Okay po? Sa Panginoon namin Diyos, kami ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang walang hanggan, dahil kay Kristo Kristus. Sapagat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya'y ipagkanulo, ang Panginoon ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito o iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin.
Matapos maghapunan, dumangkot din siya ng kupa at sinabi, ang sarong ito, ang kupang ito, ang bagong tipan, ay pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay nito at iinom sa saro o kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Aming Ama ng sa langit, salamat sa inyong pag-ibig sa amin na gayon na lamang na inyong ibinigay ang inyong bugtong na anak upang sumampalataya sa Kanya, hindi ba ako din magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Thank you, Lord, that you demonstrate your love toward us. While we were still sinners, Christ died for us. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Salamat po, Panginoon. At salamat po, aming Diyos, na sa araw nito, inalala namin na kami po ay isang makasalanan at kami ay inyong tinubos, tinugasan sa magitan ng banal na dugo na po sa krus ng Kalbaryo. At ang dahil sa inyong mga lakay sa krus, kami ay nagsigaling spiritually and physically. Kaya sino mang narito kayong may sakit, ayon po sa inyong mga salita sa Isaiah 53, for by your stripes we are healed. Yes, Lord. Sino mang narito ngayon ang may sakit na nakataas ang kamay, Father God, in the name of Jesus Christ, hallelujah, and according to His word, O Lord God, I declare healing and I speak healing sa mga may sakit. Ano ang uri ng karamdaman, Lord God? I rebuke, I bind the spirit of infirmities, the spirit of diseases, in the name of Jesus Christ. And Father God, we welcome the spirit of healing. For by your stripe, O Lord, we are healed. In the name of Jesus Christ. Ang lahat ay magsabi, Amen, 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 Hallelujah, Hallelujah. Salamat po, aming Ama. Salamat po sa inyong mensahe sa araw nito. Maraming pong salamat. Sa inyo pong lahat ng pagpuri at pagpapasalamat. Ang kalananan, ang kaluwalhatian, ang pagsamba, ang paglilingkod ay sa inyo lamang, aming Diyos. Sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Father God, I declare prosperity. I declare blessing upon blessing. I declare multiplication. I declare spiritual breakthrough. I declare financial breakthrough sa inyong mga anak na narito ngayon. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Ngayon, ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang biyaya ng Panginoong Kristo na laging lahat, ang pagkikibisan at kapangyarihan ng mga na Espiritu ng Diyos ay sumaatin nawa ngayon at magpakailanman. Ang bahay ng Diyos ay sumigaw ng Hallelujah. Amen. Announcement po. Announcement po sa lahat po ng staff. Meron po tayong training today. At ang ating pong national anniversary ay may date na po. Ito po ay gaganapin sa October 16 sa November 16 sa Convention Hall po. Doon sa may Pagutang Sabang Palay. So, ang t-shirt po ay 190 sa adult, 170 sa kids. Maaari po kayong umorder kay Ate Roxanne. Revival night po every Thursday, 7:30 p.m. at 7 p.m. Ang ating pong gagamitin sa ating revival night ay si Brother Stefan Doblon. Ang ating pong operatory ay si Sister Dacuno. Sa Sunday service naman po, ito po ay sa 7 a.m.
Glenda Bua. Ang ating pong offertory ay si Sis Jenny Villote. Offertory po sa Sunday. Belated happy birthday! Happy birthday po! Belated, September 11, Sis Emily Espiritu. September 15, Sis Elena Johnson. September 19, Sis Roxanne Johnson. September 20, Brother Jesse Arnido Jr. Birthday po, happy birthday! September 21, Brother Jetam Arnido. Wedding anniversary po. Happy wedding anniversary, September 21, Brother Carlito Palmero and Sis Nenen Palmero. Nabilang namin. Yun na po. Okay, pag-pray muna natin yung birthday. Saka, natawagan natin yung mag-anniversary, si Bishop Palmero at saka si Monsignora Nenen Palmero. Andiyan po ba si... Tawagan ni Ma'am. Elena Kumakain ko ng tinapay. Sino pa ba? Tapos na agad ah. Ano? Tapos na yung communion. Ay, sumusubukan ako. Yaman! Hindi na talaga yan. Sige po, tayong lahat ay isip tayo. Wala si mama mo? Ano pa? Para ko wala. Ito natin kamay sa kanila. Kami kami po ay nagkakaisang lumalapit sa inyo upang itaas ang aming mga kapatid na nagbe-birthday at merong anibersaryo. Tanaas po namin sa inyo Sister Emily Espiritu, Sister Elena Johnson, Sister Roxanne Johnson, si Brother Jesse Arnido Jr. At ganoon din po si Etam Arnido. Ama, tinataas po namin sila sa inyo upang idulog na sila po, Panginoon, ay inyo pong pagpapalain. Pero una sa lahat, Ama, bago kami humiling ng pagpapala para sa kanila, salamat po sa buhay na inyong ipinagkaloob sa kanila. Salamat sa lakas. Salamat po. Hindi niyo sila pinabayaan at hindi niyo sila pinabayaan kailanman. At ang aming dalangin, Ama, ang biyaya naman ninyo ay malagaan sa kanila. Ang dalangin po namin, nakalooban niyo ang maganap sa kanila. At dalangin po namin, ang buhay naman nila ay maging kalawalatian at karangalan sa iyong banal na pangalan. Ano man ang kanilang mga panalangin, O Panginoon, ano man ang desire ng kanilang puso, Ama, tugunin po ninyo ito. Nakikiisa po kami. Ano man po ang inyong nais sa kanila, mangyari na po ito. Ama, sa tawag ito ng kanilang tatahakin, dalangin po namin, ikaw ang lagi nilang kasama. Ikaw ang magbibigay ng protection sa kanila. Your divine protection, your divine guidance, your divine leading, and your divine favor ay sumanga nilang palagi. Salamat po aming Ama at O Diyos, pagpalain niyo po sila sa lahat ng bagay. In the name of Jesus Christ. At aming Ama, nitaas po namin sa inyo, ang aming mga kapatid, si Padre Carlito at Sister Nenen, nagdaraos ng kanilang wedding anniversary. Ama, dalangin po namin na maraming pang anibersaryo nawa ang kanilang maranasan. Na O Diyos, ang kanilang mga buhay ay maging pagpapala sa inyo at sa mga taong makapaligid sa kanila. Dalangin, kami po nagpapasalamat, O Panginoon, sa buhay po nila na inyong ginagamit sa church ng pabahay. At ang aming dalangin po, Panginoon, sa kanila, na biyayaan niyo po sila ng malakas na pangangatawan, malusog na pangangatawan. Biyayaan po niyo sila, Panginoon. Hallelujah. O Panginoon, ang mga bagay na kanilang kailangan, material na bagay, finances, O Lord God, aming dalangin, O Panginoon, na mag-multiply po ang mga taong nakapaligid sa kanila. In the name of Jesus Christ. At aming Diyos na nasa langit, dalangin po namin, aming Ama, na O Diyos, marami pa nawang mga araw, mga taon ng anibersaryo ang kanila pong mararanasan sa piling po ninyo in the name of Jesus Christ. At ang aming dalangin sa kanila, Ama, more blessings in the name of Jesus Christ. Hallelujah. We declare, hallelujah, prosperity, good health,
sa buhay po ng mag-asawang ito. In the name of Jesus Christ, ang lahat ng mag-agree magsabing, Amen.